Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Hindi pa siya nahuhuli ng bangag. Yun ang maliwanag. Kaya kung ako kay Zaldico, lahat ng remedy gagawin niya. Marami naman yan kaibigan ng mga abogado. Jampalin niya ng mga legal possibilities ang bangag administration. Hindi pa po nahuhuli si Zaldico ng bangag na administrasyon. Ano sabi ni Bangag? Hanapin ko nga. Binla kasi ako ni Bangag eh. Punta ako sa troll. Punta tayo sa troll. Okay, what's that? Boses ni Maharlik ka. Namamayagpag. Pumuti na ang ulo natin sa pakikipaglaban, but we age gracefully. Ngayon, nasaan na daw ba ang panaginip ko kay Zaldico? Ang sabi niya, teka lang ha. Ang sabi, nahuli na. Hindi naman si Bangag ang nag-post ito. Oh. Excited si Bangag 2 hours ago. Nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Good luck, Bangag. Okay, we will keep the public informed as developments unfold. Okay, here's the thing. Sa Prague kasi ganito, di ba tumawid kami ng border kasama si Harry Roque? Ganito kasi yan, mga kababayan, hindi porket na-detain ka, kinuha ka ng police, huli ka na. May mga remedy yan. Kasi yan yung nangyari sa amin, nung, remember, na-aksidente kami sa Prague? Tandaan yung kwento ngayon. Dahil kasama namin si Harry Roque. Siyempre, sa mga aksidenteng pangyayari, siyempre nga naman, binangas namin yung release ng tren. So may police na talagang darating. Ngayon, tama, excited si Bangag. Ngayon, may dumating na mga police. Actually, nakuha ko yung mga phone numbers nila. Nakuha ko nga. At saka, kung totoo na si Zaldico ay na-detain na sa Prague, for questioning lang yan. Hindi natin alam kasi di ba may reports na siya ay may passport, may citizen siya ng ganitong bansa. Hindi na natin alam. Di ba? Baka may asylum visa na siya. Or not asylum visa, asylum application ongoing. Alright? So, ang eksena niyan, ganito mga palangga. Okay? Huwag naman niwala sa Bangag na yan. Walang alam yan. Ako na witness ko. Nakaharap ko ang mga pulis sa Prague. Harap-harapan yan. Pumunta pa nga ako sa, nila eh. Sinorvey ko pa nga yung presinto nila eh. Totoo to, hindi ako nagbibiro Okay? Kasi nga kinwestiyon kami. Lahat kami kinuha yung passport namin. During the time ng accident. So, kinuha lahat ng passport namin. Kinwestiyon pati si Harry. Si Harry yung matagal. Alam mo naman si Harry ang pinakamagaling. Kaya siya yung matagal. Choling, alam mo yan, Valentine's Day yon, okay? So ngayon, tarantay mga palangga kasi hindi na kami makontak. Okay, ayan sila mga taga what's that? Lean Austria. The reason why hindi kami napunta doon dahil na-aksidente kami, na-interrogate kami ng mga police. Talagang kami na-corner kaming lahat doon. Na parang pag tinignan mo nga naman, pag pinake news nyo, kasi marami kasi anggulo ang balita na kasinungalingan. Mapicturan ka nga naman doon. Okay? Nauwi kasi mga police, siguro hinuhuli sila. Ganyan-ganyan. So, tagal namin. Alam niyo ba, nakapag-usap kami sa police kasi nga kino-question din yung ni Spokesary, yung kanyang status, pero meron siyang Vienna, Austria, what do you call it, asylum application. So, ang tagal yan in-interrogate. Yan, syempre ako naman bilang nagmamahal kay Spokesary Roque, hindi namin siya iniwan. Walang iwanan sa magkakaibigan. So, hindi porket in-interrogate ka, kino-question ka, siya talaga kino-question si Spokes. So, syempre, hindi ko kinuwento kagad sa yun kasi titwist ng mga putang ina, di ba? What if binidyohan ko yun? Nandito po kami ngayon sa kahabaan ng check, ganyan-ganyan, andito mga kapulisan. So, interpret ng mga tao na iba-ibang interpretation na nahuli si Harry, nahuli ganyan. Which is may mga ganun, di ba? So, yung nangyari kay Harry, in-interrogate lang siya talaga, tinanong, nilabas yung mga dokumento, ganyan-ganyan. So, hindi siya nahuli. Meaning, for a while, di ba, may questioning, pero pag binigyan mo ng ibang angulo na si Harry tinatanong ng polis, pipicture ng mga bangag, pwede na palabasin, Harry Roque nahuli na sa Prague. Which is yan ngayon, okay? Which is yan ngayon ang nangyari kay Zaldico. Pero ang nakikita ko dyan, ay, ba't ganyan yung naka-green? Ba't green yung ulo ko? Teka lang, sadali. Ayoko ng green ang ulo ko palangga. Alright? Just wait a minute. Wait. Okay. Oh, wow. Okay. Oh, ayan na, ang ating pagmumuka. Alright. So, ano sa tingin nyo? Hi, June. June, kumusta ka dyan? Ang nakikita ko dito, okay, analyze natin. Kasi I've been there. Nakaharap ko yung mga police. So, baka kinwestiyon lang si Zaldico. I just don't know. Hindi ko pa naman siya nakakausap sa panaginip ko. Baka kinwestiyon siya. Hindi natin alam kung ano yung dokumento na inilabas niya. Kasi nga, in-alert
ng mga bangag? Or I don't know, nakipag-ugnayan ba sila beforehand? Or si si John Vic Remulla nasa Prague kasama si Pequido, yung kanyang pinagsasabi na huli niya si Harry, baka smoke screen lang, pero ang mission niya talaga is si Zaldico, o baka sinusundan na nila si Zaldico, we don't know yet. But one thing for sure ay hindi pa siya nahuhuli ng bangag. Yun ang maliwanag. Kaya kung ako kay Zaldico, lahat ng remedy gagawin niya. Marami naman yan kaibigan ng mga abogado. Jampalin niya ng mga legal possibilities ang bangag administration. Hindi pa po nahuhuli si Zaldico ng bangag na administrasyon. At yung mga possible na nangyari sa kanya, kung totoo man yan, yaan ay, kasi wala pa, hindi pa siya lumalabas sa panaginip ko eh. Yan, let's say for example, na interrogate siya ng police, interrogation lang yan. Right? Hindi pa siya nahuli hindi pa nahuhuli si Zaldico ng Pilipinas. Alam mo kung bakit? Ang assessment ko dyan, tumawag yung Czech police sa consular office ng Pilipinas. Na hey, may mga Pilipino ba kayo? Mayroon dito nakapangalan na ganito, ganyan. Pwede ganun. Kasi, ba't ko alam yan? Kasi, isa yan. Alright? Sa tanong ng mga polis na nung nahuli kami nahuli kami. Naaksidente kami, na-interrogate kami, di ba? Nung tinatanong si spokesman about sa status niya, pinipresent niya yung mga dokumento niya, isa doon sa police, well, hindi man sila marunong mag-English, may translator pa. Ganon na if you want, if you need help, you can call your consular office, yung inyong embahada, ganyan. Okay? So ito, well, the fact na, iba kasi yung nahuli ka eh, natuluyan ka na talaga, huli, nakakulong ka. Interrogation stage pa lang ito. Or interview pa lang ito. Shout out dyan sa mga kasama ni Zaldico. Please message me. I can give you advice. Advisor na ako ngayon. Alam ko ang police department dyan. Okay? Binisita namin yan kasi nag-explore kami. Alright? Asan na mga picture ko with the bruskong police? Alam ko yan kung doon dinala si Zaldi, doon sa station na yon na pinuntahan ko. Actually, hindi ko kasama si Harry doon. Pinuntahan namin. Kasi syempre, explorer lang talaga kami. Di ba? Mga kababayan, alam ko yung address niyan. I can go there right now and I can talk to the police. Ang sasabihin ko, excuse me, mamang police, BFF ako ni Zaldi. Pwede ko ba siya makita? Pwedeng ganon. So, hindi pa siya nahuli ha, hindi pa siya nahuhuli ng gobyerno ng Pilipinas. Ang assessment natin dyan, kasi napagdaanan namin yan, kasi tinanong kami lahat, ang mga passport namin, Canada, America, ilan ba ang Pilipina? Who is that? Austrian passport. Then nag-iisa lang si Harry. Tinatanong kung parang mayroon kang karapatan na humingi ng tulong sa iyong embahada. Parang ganun yan eh. Ganito, ganyan. Kung kailangan mo ng lawyer, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng mga ganyan. Hindi yan sila kasi i-verify pa talaga yan. Hindi yan basta-basta iuhulihin. Then kung may valid passport pa siya sa ganitong bansa na which is yan ang pinapakalat ng bangag administration, kung may ongoing ba siya na application. Di ba? The reason why ginaganito si Zaldico kasi kakampi na siya ngayon ng bayan, ng katotohanan. At mabihin pa na kaya sabi ko, ang nangyari kay Zaldico, na claim niya na ginamit siya ng mga bangag, inutusan siya na ganito ganon bilang chairman ng Committee on Appropriation, 'di ba? Understandable dahil pwede nga siyang gurgurin during the time, yung pag-utos sa kanya ni Satanas, nakasuhan si Maharlika. Alam mo, kahit ako kinasuhan ni Zaldico, doon ako sa side na kung saan, kahit papaano, nagsalita siya, nalaman natin na yung ginagawa ng mga bangag ay panggigipit lang talaga. Okay? So, hindi pa nahuli ng bansang Pilipinas na mga julol si Zaldico. Hindi po siya nahuli o ikulong dahil sa kaso ng binabato nila na siya ay involved dito sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Hindi yan, detention lang yan. Question, Q&A lang yan. Magulat na lang tayo. Baka nakita niyo, nagko-coffee break na kami ni Zaldico. Ay, sabi ko sa kanya, Palangga, kamusta naman ang biyahe mo sa Prague? Di ba? So, tignan natin. Okay? Have you heard about the 20 OFW went home lifeless? Sabi ni Cynthia. Hindi ko pa alam palaga. I-message mo sa akin. Maganda siya. Thank you. So ngayon, mga kababayan, kung sino man ang kasama ni Zaldico sa Prague, you can email me. Bibigyan ko yun ng advice. Maharlika, ano ba ang email ko? Ang dami kong email. maharlikanetwork@protonmail.com. Okay? Maharlika Network or balitangmaharlika@gmail.com. Okay? I'll give you advice. Alam ko pasikot-sikot ng Prague. Okay? So yan mga kababayan, ang katotohanan, excited si Bangag. Ang assessment ko yan, malalaman din naman natin yan later on pag may nakausap na tayo na maybe kaibigan
o abogado ni Zaldi. Okay? Ang nangyari diyan, natimbre yan sa immigration. Oh, meron kayo ditong kababayan. That's the yan naman ang protocol. Meron kayo ditong kababayan na parang tila baga parang yung kanyang documents may look, may something na ito yung ginamit niya ganito ganyan ganyan. Or maybe we can help him or something. But knowing Zaldi ko, gagawa din niya na paraan, 'di ba? May mga kaibigan niya ng mga lawyers o may mga abogado siya. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi pa yan, hindi yan basta-basta. Okay? Unless, I'm not gonna say that. Okay? I'm not gonna say that. Tingnan muna natin. Ano to? Ooh. Mhm. Mhm. Okay. Ang dami nag-message pala sa akin talaga, oh. Okay. Yeah. Ano sabi? Tiniksalala muna na ngayon si Zaldi ko. Yes, totoo yun. Lalayan talaga. Kaya ngayon, inaano nila, na-highlight nila, syempre, dinidiin nila na si Zaldi ko. Eh, si Zaldi ko ang nag-expose na nag-deliver siya ng maleta kay Bangag, kay Marcos Jr., kay Lisa Tanas, kay Sandro Marcos, kay Tambalos. So, hindi niya pwedeng alisin ni Bangag yung picture. The reason why si Zaldi ko umalis, tumakas sa Pilipinas, kasi gusto nilang gorgorin, gusto nilang patayin, dahil ni-release ni Zaldi ko, inilabas ni Zaldi ko na ang tunay na magnanakaw dito ay si Bangag. Katulad ng paglabas ng 18 soldiers/marines natin. Ito yung dahilan. Nililihis lang nila si Zaldi ko. Kaya sabi ko nga, pag Zaldi, pag nalagpasan mo yung interrogation dyan sa Prague, maybe we can talk about it. Pag protektado ka na ng bonggang-bonga, I don't know. Diba? Kailangan ko munang matulog para magkita kami sa panaginip ko. Mga kababayan, gusto talaga nilang pagtakpan. Then, once, sabi ko nga, Zaldi, palangga, kala mo naman, lahat na umaalsa ngayon, palangga natin. Okay? Palangga, pag na-release ka dyan sa Prague, which is alam ko kung nasa ang area ka, okay? Kung mayroon ako walis, lumipad na ako dyan. Alright? Mga kababayan, Zaldi, itodo mo na. Buhos mo na lahat bago ka nila patayin. At huwag ka magpapapatay, ha? Sabi ko sa'yo, ha? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magpapagurgur. At doon sa mga nakasama ni Zaldi ko, email nyo lang ako. Baka gusto nyo magtanong sa akin about dun sa Prague, alam ko yan. Doon sa mga kamag-anak niya o kaibigan niya na gustong bisitahin, alam ko kung nasaan ang address na yon na sinasabi kung nandoon siya. Okay? Alam ko kung nasaan yan, yung mga kaputahan yan, mga kababayan. Kasi na-witness ko kung paano mag-interrogate yung mga police ng Czech. Let me see kung dito pa yung video ko. Okay, I'll show you something na kung saan kami na-aksidente. Pero tapos naman na, lagpasan na namin. Pero smiled lang naman talaga. Tignan natin yung February 13, punyeta Pasko. Ano yun? Whatchamacallit? Tignan natin yung, lagyan natin ng sound. Para lang mapatunayan ko sa inyo na may kaganapan, February, wow. Ay, na-miss ko na yung Europa, makabalik ka dyan, makapagkape. Okay. February 13. Okay, where is that? Where is that? February 13? Prague. 13. Okay, ito yung Prague namin. Asan yung 13? Dami kasing picture. Ito na. Ito kami. Ayan, tingnan mo. Tingnan ko lang. 25. Ayan, no. Teka lang, dali lang. I-review ko lang yung video kung safe ko ipakita. Tatagalin ko lang yung mga bunganga namin. Ito yun, yung aksidente kami, girl. Demo, February 13. Ito yung mga, teka lang. Ito yung kuha ko. Minireview lang ng palangga ninyo. Para mapatunayan ko sa inyo na si palangga, na-encounter niya na yung mga police. Okay, ito. Ito yung aksidente kami, Ayan na, pakita ko na sa inyo. Ayan. Nakita nyo ang date, February 13. Ayan yung mga kababayan. Ayan ang mga bruskong check. Ayan yung aksidente kami. Alright? Pero buhay kaming lahat, ang mga tindog namin buo. Ayan, Ayta nyo yan. Yan. Kaya question kami lahat, okay? Pero hindi ako ang driver niyan palangga. At okay naman. Teka, here we go. Tingnan natin to. Ito to. Sino ba yung mga nandito? Nandito ba si Harry? Tingnan ko lang. Hanapin ko lang yung video na nandito si Harry. Yung mga tiyan. May binidyohan ko to na may tinatanong yung police sa kanya. Okay, mukhang wala na. Hindi. Andito yung mga ayan. Anyway, tingnan natin. February 13. Parang may picture pa ako doon sa ito. Mas malupit yung picture na to. Ay, video. Wait a minute, darling. Okay. Iba na to. Okay. Police. Okay, yung iba hindi pwede ipakita kasi mga lindog nila nakikita. Okay. So yun mga palangga. So, huwag kayong maniwala kay Bangag. Hindi pa nila nahuhuli si Zaldi ko. Maniwala lang kayo pag bit-bit na nila at nasa Pilipinas na. Pero ngayon lahat yan optics pa lang.
Ang nakikita natin dyan, interrogation yan. Nag-interrogate lang yan. Sabi nga natin, hindi ko alam kung ano ba sinakyan ni Zaldico, nag-aeroplano ba siya? Or hindi natin alam, nag-drive ba sila? Ano ba nangyari? Na-aksidente din ba sila? Kaya siya na-interrogate ng police? Kasi normal naman yan eh, na kapag may eksena or may nakakita ba sa kanyang Pilipino na sinasabi na, "Hoy, ayan, sinasabi ng bangag, ano yan, pugante yan, o ganito, ganun, ganun." No, yes. Sabi ni 23 Miguel, yes, we have to protect Zaldico. Okay, why? Siya yung nag-expose na ang mastermind ng presidenteng bangag. Alright? Yung kanyang mga eksena, let's deal with that later. But sa ngayon, kailangan buhay siya. Hindi siya pwedeng patayin ng mga bangag kasi marami siyang alam. Okay? Kaya nga, Zaldi, palangga, kapag na-release ka dyan, after that detention or interrogation, all out ka na. Okay? All out ka na dapat, ilabas mo na lahat. Doon sa mga friends, amiga, amigo ni Zaldico. Sabi ko nga sa'yo, kung gusto nyo bisitahin, kung kunyari, nandyan kayo sa Prague o nasaan man kayo, sa Europa, kung naguguluhan kayo kung saan siya dinala based on the mga report ng mga yawa, I know kung ano yung alam ko kung saan yun. Alam ko kung anong address yun. Kasi pinuntahan namin yun. Okay? Yung friend ko pinuntahan namin kasi nga nag-explore lang kami during that time. 'Di ba? Nagda-drive ang beauty ko. Drive ako doon, mag-explore tayo. 'Di ba? Mga ganyan-ganyan or ilang beses kami pumunta doon eh kasi nga malapit din yun kasi sa sa mga tourist spots. Kaya nag-explore kami. Siyempre, dapat maging mapagbatsyag ka sa mga pinupuntahan mo na mga bansa. Kasi ako, magpupunta ako ng ibang bansa, number one, ang inaalam ko, embassy. Dapat ganun din kayo. Embassy kung saan kayo bansa. Embassy ng Canada, Embassy ng Amerika, which is ako based dito, Embassy ng Amerika. Ang inaalam ko, in case of emergency, sino pupuntahan ko? Ano yung mga number? Ano yung mga address? So kaya pag pupunta ko ng ibang bansa, yan ang unang sinasurvey ko. Kaya sinurvey ko yan. Pupunta ko yung mga police. Baka maraming pogi. Diba? I-present ko sa inyo. I-present ko sa inyo. Okay, tignan muna natin. Baka meron tayong eksena ngayon. Wait. Okay, tignan natin kung meron tayong eksena today. Alright. Okay, here we go. Okay. Okay, so ngayon may tinext tayo na bonggang-bongga. Actually, na taga Prague. Okay, tinanong natin. Ay, wag na pala yun. Tinanong ko lang kung okay lang siya. Sabi niya, okay naman siya. But fake news yan. Hindi pa nahuli ng mga bangag. Sana talaga hindi sila magwagi. Sana hindi magwagi ang mga bangag kasi ipapapatay nila yan. Baka ipapatay nila si Zaldico kasi marami talagang alam si Zaldico sa kanila. At si Zaldico nga ang unang nagsalita. Marami talagang poging police at ang requirement yata nila is pogi. Di naman. Tapos meron doon yung police. Pero kultura kasi. Okay? Depende naman yan sa'yo kung paano mo i-handle yung mga personalities. Pero kasi ako talaga nung nagharap-harapan kami ng mga police, kasi in-interrogate si Harry, 'di ba? So ang mga katanungan, in-interrogate ko rin yung police. In-interrogate ko rin mga police na 'yan. Kaya nga 'di ba, ang palangga Harry natin ay ayan. Namamayagpag sa Austria at gusto din siyang hulihin ng mga walang hiya. All right? Ngayon mga kababayan, tingnan natin ang mga pinapakalat ano sa tingin ninyo? Mag-comment kayo dyan kung anong assessment ninyo. Choling, dahil ikaw nandiyan dyan sa Austria, ano ang assessment ninyo sa pangyayaring ito ngayon, lalo na dito kay Zaldico? Okay? Kasi ang kasi, nag-all out, hindi pa naman all out si Zaldico. Alam nila na marami pang pwedeng sabihin si Zaldico eh. Kaya ngayon ay gumagawa na sila ng paraan. O sino makasabwat nila. Kasi sabi nga ng PNP, hindi pa nila confirmed. Di ba, binasa ko kanina, sabi dito, once confirmed the PNP staff, pag na-confirm daw nila, kung talaga si Zaldico ay nahuli, tsaka sila makipag-ugnayan. So, hindi pa nila confirm. Nagbalita na si Bangag, nag-post na si Bangag, excited siya. Baka may nakakita lang na Filipino, sa Prague na, ito, ina-assist ng police or kasama yung mga police. Tapos nagbida-bida na kaagad si Bangag. Tignan natin, mga kababayan, ang gagawin nila. Kasi lahat ng ito, konektado ito. Okay? Konektado ito sa laban ni Inday Sara. Lahat ito, akala nyo ba? Lahat ito, yung pangyayari dyan kay Madariaga, it all boils down sa sa gusto nilang sirain si Inday Sara. Dahil si Zaldico, nagsalita na laban sa mga bangag, na sila talaga ang mastermind ng pagnanakaw. Sila ang fake news. Yes, sabi ni Meron Dina Divert ang kasinungalingan ng mga kongresistas di maletas. Yes, lahat ito kasabuatan. Kasi mga kongresistas, mga maleta kongresistas na yan, alam din ni Zaldico ang mga karakas na yan. But ganun pa man, tignan muna natin to wala naman laman yung balita. Alam mo naman ang media.
Excited lang, mag-post na ganito, ganyan-ganyan. Pero wala silang analysis eh. Basta lang, ilagay lang sa media. Nahuli si Zaldico, arrested, without further explanation. Dapat i-educate mo ang tagapanood. Pero wala naman ganyan ang media eh. At ang bangag, ang gusto lang nila, makapture nila, yung makapture ng taong bayan yung headline, nahuli si Zaldico, tapos sasabihin ng mga tao, yan, buti nga, ganyan, ganun. But without explaining kung ano yung mga legal procedures, dapat inaalam nyo din, mga putang ina kayo, mga media men kayo. Dapat inaalam nyo din, ginugugol nyo ba yung batas sa Czech Republic, kung ano yung proseso, di ba? According kay Bangag, nahuli na daw. Di ba? Explain nyo. Di ba? Iba yung nahuli dahil ganito ganyan, iba yung na-detain for questioning. You know? In-educate yung publiko, kaso hindi eh. Ang headline, Zaldico arrested in Czech Republic. Kung mahina-hina ka dyan at hindi ka nakatutok sa mga vloggers like me, ang isipin mo, ay, nahuli na. Nahuli na si Zaldico. Iba kasi yung arrested in Czech Republic. Sino ang nag-arrest? Ang Bangag administration ba? Ang sabi lang dito ng News 5, President Bangag Marcos said fugitive former lawmaker Zaldico has been arrested by Czech authorities or Czech authorities. So the question now, pag binasa mo, pag kulang ka sa aral, di ba? Talagang akala mo, hinuli na ng gobyernong Bangag si Zaldico sa Czech Republic, di ba? Kasi nakalagay, Zaldico arrested in Czech Republic. Sino ang nanghuli sa kanya? Mga nakipag-agnayan ba? Si John Vic ba? Dahil, mahilig lumabag sa batas yan. Siya ba ang nanghuli ng dampot? Police ba? PNP ba? Or gano'n? Nakipag-ugnayan ba? Wala. So itong klaseng ganitong balita, walang kakwenta-kwenta. Okay? Expired sabi ni Marty, expired na daw yung Schengen visa. Ayun na nga eh. Sana bago nag-post si Bangag, inalam mo na yung mga pangyayari. Inuna kasi nahuli na si Zaldico. Walang laman, walang body yung sulat, kumbaga. Walang laman, walang konteksto ang balita. 'Di ba? Kaya nga sa journalism may 5 W's. W, sabi ni Clarissa Tara, 5 W's and 1 H. When, what, where. When, what, where, when, 'di ba? Mga kababayan, then how, who. 'Di ba? How, papaano nahuli? Saan, saang lugar? 'Di ba? Sino ang nahuli? Si Zaldico. When, kailan, anong araw, anong oras, saang city exactly? What, bakit siya nahuli? Bakit ba siya nahuli? Tumawid ba siya sa border? Sa aeroplano ba siya? Sino nakipag-ugnayan? 'Di ba? Where, yun na nga, saan? 'Di ba? How, papaano siya nahuli? Binitbit ba siya? The simple journalism, hindi masasabi-sabi ng mga putang inang ito. Tignan natin pa yung mga sinasabi ng balita. Okay? Tignan natin mga hitad. Alright. Walang substance sa balita ng media, sabi ni Boy Gising. Kaya nga. Ang sinabi lang ni Bangag, nahuli si Zaldico. Ngayon sinasabi ko nga dito, sino ang kasama niya nung nahuli siya? Kasi parte ng journalism, who? Sino ang nahuli? Si Zaldico, sino yung mga kasama niya? Sabi ko nga, what? What? Ano ang nangyari? On the way ba siya? Kumakain ba siya sa restaurant? Nasaan ba siya? At bakit siya nahuli? Na-aksidente ba siya? Nag-alsa ba siya? Ano ba na, At paano? Paano nangyari? Yun yung sinasabi ko, hindi mo lang pwedeng sabihin na nahuli. Okay? Na hindi naman kayo nanghuli. Nakita nyo? Simple lang yan. Simpleng arithmetic. Yan ang basic kapag nagbalita ka. Kaso hindi naman media si Bangag. Tingnan mo, look at your News 5. Zaldico arrested in Czech Republic. Arrested. Kulang-kulang. Paano na-aresto? Ulit-ulitin natin. Sino ang kasama niya? How? Paano na-aresto? Kailan? President Bangag. Ang kanyang source, si Bangag. President Bangag said, fugitive former lawmaker Zaldico was arrested by Czech authorities. Di ba? Nag-exit for visa daw? No. Hindi yan nag-exit for visa. Sigurado ako, hindi siya nag-exit for visa. Namasya lang yan. Feeling ko namasya lang siya sa Prague. Dapat kasi nantay mo ako doon palangga. Picture tayo. Tignan natin to Pakinggan muna nga natin to ulit. Well, teka lang Tignan natin tong mga balita. Okay? Pakinggan natin ulit tong News 5 kung paano nila ibabalita. Tignan natin. Huli na ang pugante at dating kongresista na si Zaldico. Base nga doon sa pahayag na inilabas ng Malacanang, nahuli daw itong si Zaldico nang tumawid patungo sa Prague dahil wala siyang proper documents o yung mga tamang dokumento na kailangan. Kasalukuyan daw
Tumawid daw sa Prague nang wala siyang mga proper documents. Walang proper documents. Wrong yan. Hindi yan pupunta doon na wala siyang proper documents. May documents yan. Kaya lang, na-question lang. Okay? Na-question lang maybe. Ayun nga, yung asylum niya, katulad kay Harry Roque, may document, hindi yan tatawid ng walang dokumento. Nakadetain dyan sa may Czech Republic. Buti itong ano na to, media, sinabi nakadetain. Nakikipag-coordinate na ang Philippine government sa pamahalaan ng Prague ng Czech Republic nang sa gayon ay magawa na yung mga kailangan gawin para maibalik na sa Pilipinas ang dating kongresista. Yun lang. Okay. Kaya dyan sa mga abogado ni Zaldico, gawin nyo na mga dapat ninyo gawin. You know what I mean. Dahil ito, chismis lang sabi niya. Oo, yan. Wala ano yan. Alam mo, kahit na itong gobyernong bangag na ito, magpipidit sila ng mga mali-maling information. Unahan nyo na. Shout out sa inyo. Unahan nyo na kung anong remedy ang maibigay ninyo sa kliyente ninyo. Do it now. Now or never. Kasi baka mag-fabricate sila ng mga another documents. Kasi documentation lang naman yung ano nila dyan yung mga peking dokumento. Magaling si Satanas dyan. Magaling si Bangag dyan. Kaya dapat asikasuhin nyo na yan kung ano man yung pwede ninyong maasikaso. Para naman, plano ko pa naman bumalik ng Prague bukas. Plano ko pa naman bumalik ng Prague. Sana bukas na. But you know, hindi alam naman ang buhay natin ay nandito. Sabi ni Rai Cristobal, may red notice ba siya? Kasi pag wala, hindi nila pwede report kung saan una siyang entry doon siya. Good point, Rai. Yun ang tanong, may red notice ba siya? Na-issuehan ba siya ng Interpol? Kasi ang bisa balita, wala pa siyang red notice. Sabi lang, irerekomenda nila sa Interpol para mabigyan ng red notice. Good point yun, Rai. Kasi kung wala siyang red notice, may paraan pa. Pwede niyang ilaban. Kung meron siyang ongoing na asylum visa application, hindi siya basta-basta mapapauwi. Kasi katulad ng protection ni Harry Roque, may protection din siyang ganun. Okay? Sa ngayon, excited si Bangag. Sige, mag-excite muna sila. Pero ang katotohanan, hindi pa po naaaresto ng mga bangag si Zaldico. Sila ay nakikipag-ugnayan. Tapos sabi pa ng News 5. No secret in Prague. Kasi diba parang may show na secret in Prague. Marami kaming secret sa Prague. Nang hindi nyo alam, di ba? Marami kaming secret doon na bonggang-bongga mga eksena. So bullshit. Okay? Tignan natin to. Ano pa ang mga chika boom boom? Si Inday pa rin kasawa na 'tong mga ginagawa nila. 'Di ba? Sabi ko ito'y konektado kay Inday. Ito si Atong Ang, isa pa. My International Criminal Police Organization red notice na laban daw sa puganting si Ang. Ayon kay John Vic na naman. 'Di ba? Pero si Zaldico wala pang confirmation kung meron siyang red notice, 'di ba? Okay, now papatayin ko na si Greg. Patay ka na. Hindi ka na makalaban sa akin, girl. So yan ngayon, ang mga eksena. Okay. Interpol, ganito na lang. Tingnan mo yung bagbansang bangag. Interpol red notice ni Ang. Nako, ang tanong. Okay? Ang tanong kay Ang, huhulihin ba siya ni Boying? Diba? Kasi meron tayong balita dyan kay Boying. Ang question, Boying, huhulihin mo ba talaga si Atong Ang? Baka press release na naman. Sige, kunyari, lalagay kita sa Interpol. Ayan yung red notice mo, pero dito ka lang sa safe house ko. O sa safe house ni ganito, o sa ganito, o sa ganyan. Dito ka lang sa bansa to, hindi kita gagalawin. Magpapalabas lang tayo na kunyari, ginagawa namin, ito red notice sa chucho. I know, the play of this bullshit, itong bullshit na bangag na to. Sabi ni Rai, kung saan siya nag-entry at current living doon siya i-deport, not in the Philippines. You're very smart. Thank you for reminding that. Okay, tama. Kung saan siya nag-entry, kung saan siya nag-apply ng asylum, o kung ano man yung hawak na, doon siya dadalhin. Katulad kay Harry, dineport sa Austria. Tama ka doon, hindi sa Pilipinas. Kung ano yung existing niyang hawak, yes, kung ano yung hawak niyang dokumento. Kaya lang ngayon, speculation din muna tayo. Unless na matulog ako uli, then managinip ako, then we can get, good or a reliable information. Yes, okay? Lahat ito, wala tayo na uli. Si Bugris, tignan mo na si Bugris, Ang sabi, kinasuhan na. Wala pa naman, reklamo pa lang. Nakita niyo kung paano sila mag-twist? Tignan mo mga headline ngayon ng mga bangag. Tignan mo mga headline ng mga ensimada. Ayan na, kinasuhan na si Iloy. Wala pang kaso. Nirecommend pa lang ng mga sabuatang PC o DOJ. In-explain ko na yan. Ito din yung ginagawa nila kay Harry. Ay, kay Harry. Kay Zaldi. Na nahuli na. Hindi nila nahuli. Nandoon lang yan. Baka nagkakapila ngayon yun.